Kumbaga parang, ba't ka nagpe-prepare for that? Bakit mo pinag-iipunan yung emergency fund? Parang it's like saying daw na ina-attract mo yung emergency kapag daw ginagawa mo. But I respect naman those na may ganong belief. Although, there's also the side of practicality. Kasi emergencies naman, wala naman yung notice eh. Hindi naman yan nagpapadala ng letter. O next week, may emergency ka. Next month, may emergency sa ganito. Wala namang ganun eh. Hello everyone! Welcome to Takeaways with Josh, where we share our biggest takeaways in life, finance, career, and business. Hello! Hello! Okay, we're back. We're back again here in this podcast. Sige, today, ano bang gusto mong pag-usapan? And in this episode, ang gusto natin pag-usapan is, of course, nasa series pa din tayo about finance. And ito naman yung hindi masyadong tinatanong sa amin, pero we believe na sobrang importante niya. It's about having an emergency fund. Yes. So, ano ba yung ano? Kailan mo nalaman yung emergency fund? Yeah. Well, nalaman ko lang yung emergency fund nung nagbasa ako ng libro ni Mr. Randall Chongson na may ganun palang term. Okay. Oo nga, no, emergency fund. Ako din nung nag-work pa lang ako, doon ko lang siya nalaman. More on sa social media. Di ba, usually kapag adulting ka, naghahanap ka ng, okay, ano mang gagawin ko sa buhay ko? Wala na akong inaaral. Mga ganun. So, doon ko siya unang nakita, emergency fund. Kasi usually, yung pinakaunang nating nalalaman, yung savings, paano mag-save, ganyan. And minsan, akala nung marami, yung emergency fund, same lang siya sa savings. Yes, oo nga. Pero ano ba talaga yung emergency fund? So, ano nga ba? So, ang emergency fund, syempre, ang emergency fund, by the term itself, it's basically money, na ina-allocate natin, na sinisave natin every month. Hindi natin siya gagastusin para pang Shopee or pang travel, pero specifically, gagastusin lang natin siya in case of emergencies. Yes. Okay. So, ano-ano ba yung mga emergency? Ang 556622 is not an emergency. Hindi emergency. Emergency sale. Oh my gosh, my sale. Emergency, my sale. Hindi po yun emergency. So, ang emergency can be categorized into two. Diba, meron tayong life-threatening emergencies and meron ding non-life-threatening emergencies. So, kasi most of the time, akala nila pag emergency, ito lang yung mga life-threatening. Like, biglang may na-aksidente, dinala sa ospital, nagkasakit. Pero actually, emergencies also include yung nawalan ng trabaho. Diba? And nasira yung kotse, nasira ang laptop, nasira ang cellphone, nasira ang inidoro. bahay. ang bangit. Oo, pero part yun tama kasi or kaya nagkabagyo. Diba? May nasira sa bahay. Diba? So, kasama yon sa mga emergencies na sinasabi natin or itatackle natin right now. Yun yung purpose ng emergency fund, to cover. Yun yung pinakauna, yung non-life-threatening emergencies. Yung mga expenses na wala naman sa budget. Like mga kailangang gastusin sa bahay. Especially mga papagawa or may mga kailangang ayusin. Alam mo, actually, wag na tayo lumayo sa emergencies na example, di ba? Ano ba yung pinaka-emergency na experience natin the past few years? Yung pandemic. Oo, di ba? It's a big emergency, di ba? Sino ba nagsabi magkaka-pandemic? Sino nagsabi na hindi ka makakapasok sa trabaho? Sino ba nagsabi na bigla tayo mawawalan ng trabaho at that time? Di ba? Emergency. Magkakasakit. Di ba? Na hindi mo alam, walang panggamot, wala pang cure at that time talaga. Actually, nung pandemic, 2020 yun eh. Tapos di mo alam, biglang mangyayari pala yung biglang isasarado yung mga boundaries ng mga cities. Tapos hindi ka na pwedeng dumaan. Parang sa palabas ko lang yung nakikita eh. Parang di mo alam kung ano nang mangyayari sa mundo. Tapos yun pa yung panahon na madaming palabas ng zombie. Oo, yun pa yung sa mga zombie movies ko lang yun napapanood. Tapos totoo pala to. Tapos akala natin 1 week lang na magka-quarantine.
Hindi pala. Inabot actually more than 3 months, 5 months, parang bawal kang lumabas. Oo, kasi syempre very new siya eh. Umabot pa 2 years, 3 years. In case of walang work, dahil for example, nagkaroon ng quarantine na ganun, the question is, sinong magpo-provide for the family? Yes. May mapagkukunan ba? May mapagkukunan ba? Oo. No? Kasi 'di ba kapag emergencies kasi, it's one of the major causes of financial stress. Kasi emergency siya eh. 'Di ba? Na hindi naman siya, it's something that you don't like to have, to experience in a family. Kaya nga every year thankful tayo kapag mga walang emergencies sa bahay, ganyan, sa family. Yun. Tsaka usually minsan kapag wala kang emergency fund, tapos nag-iipon ka para sa travel mo, tapos biglang nagkaroon ng emergency, oh my gosh, gagastusin ko yung para sa travel ko sana or para pang bili ko ng bago kong cellphone or laptop. Diba? Tapos dun lang mapupunta. And Savings. that is, marami actually ang hindi nakaka-appreciate sa emergency fund kasi nga hindi mo naman ina-expect eh, 'di ba? So bakit parang mag-iipon ka sa mga bagay na hindi expected? That is something na maybe taboo rin sa atin. Oo, kasi parang kumbaga ba't ka nagpe-prepare for that? Bakit mo pinag-iipunan yung emergency, yung emergency fund? Parang it's like saying daw na ina-attract mo yung emergency kapag daw ginagawa mo. But I respect naman those na may ganong belief. Although there's also the side of practicality. Kasi emergencies naman, wala naman yung notice eh. Hindi naman yan nagpapadala ng letter. O next week, may emergency ka. Next month, may emergency sa ganito. Wala namang ganun eh. And in reality, emergency happens talaga. Parang kumbaga kung meron kang mga paghahandaan or pag-iipunan, isa na yun sa mga dapat natin talagang paghandaan, especially sa panahon ngayon. Yes, no? Emergency fund. So, yung isa is yung life-threatening emergencies, 'di ba? Merong sumakit yung ulo or masama yung pakiramdam, kailangan dalhin sa emergency room, no? Kailangan mo mag-cash. No? Usually, 'di ba, tinatanong, meron po ba kayo pambayad, ganyan, no? Before gamutin. And very important na meron tayong cash for that. Yes, and easily accessible siya. Yes, yun yung important eh pagdating sa emergency funds. No? Okay, so siguro ito yung next kong question. So alam na natin kung para sa emergency fund. Ang tanong, paano ba mag-build ng emergency fund? Yep. So very good question, no. So emergency fund is, if I'm going to answer it, para kang mag-iipon ng pangbahay, pangkotse mo. Pero emergency fund yung pangalan niya. So different yung emergency fund doon sa savings, kasi yung savings para yan sa mga specific goals mo eh, no? Bahay, kotse, laptop, etc. Yeah, dapat hiwalay siya. So basically savings siya na for emergencies. Yes. So dapat nakahiwalay si emergency fund sa savings. Why? Because kapag magkasama siya, kapag nagkaroon ng sale, oh my gosh, gusto ko itong bilhin. Magagastos mo yung savings mo, magagastos mo pa yung emergency fund mo. No? So kapag nagkaroon ng emergency, wala tayong panggastos. Or the other thing na pwedeng mangyari is, magkakasama siya, kapag nagkaroon ng emergency, magagastos mo yung emergency fund, tapos magagastos mo din yung savings mo na pinag-ipunan mo ng matagal na panahon. Yes, oo. Sad yun, no? Ang hirap-hirap kaya mag-ipon. Tapos pagdating na emergency, maubos doon lang mapupunta. Oo, yeah. Sobrang realities hirap. Of life. Yep. Yes. Ngayon, sa emergency fund, ano bang recommended? Gaano daw kalaki ba dapat yung emergency fund? How much ba daw dapat yung ipunin? So, ang emergency fund, ang recommended dyan is dapat minimum 3 times to maximum 6 times. Hindi pala maximum. Minimum 3 to 6 times, no, ng monthly income mo. Ibig sabihin, kung kumikita ka ng 30,000, minimum niya 90,000. Or times 6, 30,000 times 6, 120,000. Patay. Cut! Mali. Mali. Okay. Magkano ano ba? So, 30 times 6. 180. 180. Ayun, 180,000. O, diba? Mali. Ayan. So, 180,000, dapat meron tayong at least 6 times 180,000. Na emergency fund. Kung 30,000 yung sweldo mo per month. Pero actually, ever since na nagkaroon ng pandemic, yung iba nga, nire-recommend na 9 months
worth of income or kaya even for a year. So that secured ka kahit mawalan ka ng trabaho, wag naman sana for 6 months, 9 months, katulad nung nangyari nung pandemic, 2020, di ba? Kung nawalan ng trabaho 9 months, 1 year, meron tayong emergency fund worth 1 year also ng income natin, di ba? Pa din nating masustain yung lifestyle natin. Kaya pa din natin mag-survive, di ba? So, ayun. So, pero minimum 3 months siya. So, that is the first step. Dapat alam mo kung gaano kalaki yung iipunin mo. Yes. And maybe the second step is gaano kalaki yung itatabi mo every month hanggang matapos mo yung minimum 3 months or 6 months or 9 months na emergency fund. Hindi mo kailangan na, Joshua, meron ako ditong 100,000. Pwede ba ito pang emergency fund? Kung wala ka pa talagang dedicated for emergency fund, magtabi ka lang ng portion of it and then the rest is para sa savings mo and then ipunin mo yung balance. Okay, so set ka lang ng budget mo, gaano kalaki yung i-save ko every month. Yes, so ano siya it's knowing how much muna yung kailangan mo emergency fund, minimum 3 months, di ba? At least yun yung i-goal natin. And then, continue to work on it hanggang maka 6 months or more. Kasi iba-iba din kasi tayo ng income. So, 'di ba, we cannot suggest na mag-ipon ka ng 5,000 per month, ganyan. So, hindi siya ganoon. Okay, so paplanuhin siya, kaya siya tinawag na financial planning pa din Ano yung kaya natin per month na itabi para i-add dun sa emergency fund natin? Ang importante, nakakapagsimula na tayo makapag-ipon ng emergency fund kaysa sa walang-wala at all. Yep. Diba? Kasi ako, ikaw ba, honey? Ikaw muna, gaano katagal bago mo na ipon emergency fund mo? Can you remember? Matagal din Kasi una, ang dami kong utang. So, kailangan ko munang maghanap ng way kung paano lalaki yung income ko and then bayad mo ng mga utang. Tapos ako lang siya na-build talaga after, since nung nag-work ako, 3 years, no? 3 to 4 years. Medyo matagal din. Yeah, so pagka-graduate mo, iba muna yung naging goal mo, no? To set yourself Mainly because hindi ko alam. Yeah. Okay. So ngayon, kung ikaw, fresh grad ka or ngayon mo lang din to nalaman, alam mo na. Ako din, gaano ba ako katagal? I think took me, first year ko rin sa work. Yun yung time ko na nakapag-ipon ako ng emergency fund. Ayun, so kailangan lang talaga, dedicated talaga yung account na yon for emergencies. At the same time, religiously ka talaga magsisave for it. Kasi ang emergency, wala namang pinipili Diba? Yep. Yeah. And also, we will suggest na dapat kung mag-iipon ka na sa separate siya na bank account talaga. So, we suggest sa mga digital banks. Pwede yun. It's an option. Depende din sa preference natin. Kasi sometimes yung iba, probably hindi sila ganun ka-comfortable with digital banks. Kasi yung sa iba naman na comfortable with digital banks, nasasuggest namin siya kasi emergency fund is basically nakapark lang siya Diba? So, why not put it somewhere na madaling i-access at the same time kumikita. Pwedeng mas malaki yung interest na kitain, di ba? So, kasi sa mga usual banks that we know of, sobrang baba ng... Less than 1%. Oo. And then may tax sobrang baba na ng interest rate ang interest. 20% so, 20%. withholding tax. Oo. So, yun. Binigyan ka ng interest, pero may tax pa yon. So, ganun siya So, why not put it somewhere na may malaki yung interest rate? Yep. And right now, in this age, di ba, most of the time, nasa digital banks yung medyo malalaki yung interest rate. So, it's an option. So, depende pa din how you would choose to save or how you would decide kung saan mo lalagay yung emergency fund. Dito maraming sigurong question nila is, pwede ko bang invest yung emergency fund ko? Ayan, gusto ko yung question na yan. May nagtanong din sa akin yan. Para Sayang ilagay naman ko na daw lang sa mutual fund kasi nakapark nga lang naman siya. Oo nga. Ikaw ang sagot mo doon. Ang rule dyan is dapat ang emergency fund mo is hindi siya naka-invest because the rule is emergency fund is for emergencies and emergencies hindi mo alam kung kailan siya mangyayari. And dapat liquid siya, ibig sabihin madali mo siyang ma-access, madali mong mawi-withdraw anytime. Sa case ng mga investment instruments, hindi siya ganun kabilis, no? It will take time overnight or 2 days or mas mahabang panahon bago mo ma-withdraw. Kailangan mo na yung pera, emergency nga siya. Oo. For example, time deposit.
Diba? Kapag time deposit kasi, hindi mo siya pwede withdrawin in a specific period of time. Or, kapag naman pinili mong withdrawin siya, malaki yung kalta, may charges. The same with mutual funds. There are mutual funds that hindi ka rin pwede agad mag-withdraw ng investment mo kasi malaki din yung charges. Diba? Dapat you keep it invested a certain number of years. Malala kapag nilagay natin sa stocks ang emergency fund. Malay mo, kakalagay mo pa lang today, tomorrow nag-negative. Oh my gosh. So, that's why, yun nga. That's why hindi siya talaga advisable na naka-invest. Kasi it should be easily accessible. Yes. So, dapat liquid, no? Easily accessible. Kaya din, nasa bangko talaga dapat siya. Yan. So, that's how you can save it, no? Ipon ka gaano kalaki, anong budget, and do it consistently para mas ma-build mo yung emergency fund mo. Because as time passes by, habang tumatanda tayo, most likely, no, lalaki din yung income natin, lalaki din yung mga gastusin, tataas din yung lifestyle inflation natin. So, ibig sabihin, mas kailangan natin ng mas malaking emergency fund. Yes. Oh, that's why it's also based on the income. Kasi, ibig sabihin nun, the higher your income, dapat sumusunod din dun yung emergency fund natin. Actually, kapag sa married, diba? Kasi for example, ang si spouse lang nakikinig right now, diba? So, dapat siya, combined na income together, diba? Or at least expenses, monthly expenses sa bahay. So, 3 to 6 months at least na worth of monthly expenses sa bahay for those who are unmarried. Diba? So, pwede yun. Pero mas maganda talaga kung income. Yun talaga yung pinaka-advisable. Yeah, yung income. Kung parehas kayo nag-earn, for example, 30,000, so that is 60,000. Oh, tama, math ko. So, 60,000 times 3, yun dapat yung 612, 180,000, diba? Minimum. Yung emergency fund natin. So, kasi kapag sa married, iba din yung mga types ng gastusin di ba? Mas malaki. Oo, mas malaki. So, kaya, that combined. Yep. So, that's it, no? Before ka mag-save, alam mo muna kung gaano kalaki ang isi-save. For the emergency fund. Second is, gano'ng kalaki yung kaya mong i-save na consistently ito yung isi-save ko. Para ma-build siya. And number 3 is, make it consistent. It's a habit of building your wealth talaga. And as you build your wealth, mas malaki yung kailangang amount of money na in case of emergency, dapat hindi ko ma-withdraw yung binild kong wealth, yung mga pinag-ipunan ko, bahay, kotse, lupa, mga properties ko dyan. Hindi ko yun mabibenta dahil meron ako enough na emergency fund. So, as we end, what is your biggest takeaway here? Ako muna. Yes. Okay. Ako, ang biggest takeaway ko, actually habang nag-usap tayo about emergencies, nare-recall ko din yung mga emergencies na nangyari sa akin or sa family natin in the past. So, totoo yun. Wala talagang pinipili yung emergency. It was very real for all people around the world din noong 2020, diba? And kailangan talaga ng emergency fund. Ang takeaway ko is yung consistency talaga to save the emergency fund. Pero at the same time, also, kailangan din ng goal kung kailan mo siya plano talagang maipon. Kasi baka forever na siya ipunan yung emergency fund, di ba? So, mas maganda is meron din tayong deadline for it pagdating dun sa pag-iipon ng emergency fund. But makikita natin yan when we take a look at our finances. Ano ba yung nagagastos natin right now? Ano yung kaya nating itabi in case of emergency? So, ayun siya. Yun talaga yung takeaway ko. Hindi talaga pwedeng, these days, hindi talaga pwedeng walang emergency fund. Kasi, pag walang emergency fund, dun din nagkakalanda utang-utang. Yeah. Yep, no. Ako naman, ang biggest takeaway ko dito is that knowing na sobrang totoo pala ang emergencies, no, will be an enough reason for me, no. Ayun yung magiging pushing power sa akin na mag-ipon for emergency fund, no, because hindi ako mag-iipon ng emergency fund, hindi tayo mag-iipon ng emergency fund if hindi natin alam gaano siya ka-importante, no. And ngayon mas nalaman natin, no, mas marami tayong na-realize, no, mas kailangan pala siyang pagtuunan ng pansin to really save for it because emergencies are real. Ganda, no? Naalala ko tuloy lagi natin sinasabi, diba? The best teacher is others' experiences.
Yeah, so probably if you're someone na wala pa emergencies in life, that's good. That's great. We're grateful for that. Thankful tayo, wala pa tayong emergencies in life. But, well, there's always a but. Wag naman sana. But emergencies are real. It can really happen. Yep. So, that's it for this episode. Thank you so much for tuning in. Comment down your takeaways and see you on our next episode.